For today's video, Yamaha Muse 40, biglang ayaw makarang at nag-stack up ang makina. Shout out sa owner na makulit na batang ito. Ang issue ng motor ito ay bigla na lang tumirik, pagkatapos ayaw na makickstart, nag-stack up ng kanyang makina. Pagkalaunan ay tinambay na lang ito kasi ayaw nang umandar. So ngayon guys, pina-home service nila kanyang motor at ngayon binaklas natin siya. Una kong ginawa is binaklas ang kanyang panggilid kasi sabi nila is nandyan daw ang ingay. Ngayon, goods naman ang kanyang panggilid. Upon checking, walang oil na lumalabas sa kanyang makina. Doon napag-alaman ko guys, na possible ang problema ng kanyang motor ay nasa block. Kaya nagkaroon ng biglang pag-stack up ang kanyang motor. Ibig sabihin, nagkaroon ng overheating sa kanyang makina. So ngayon, babaklasin na natin ang kanyang cylinder head. Since natanggalan natin ang kanyang drain plug. So ito yung itsura ng kanyang camshaft sprocket kapag natuyuan guys, no? Lutong na lutong sa kulay ng mantika. At ito rin ang takip ng kanyang camshaft sprocket. Kulay itim na rin dahil sa mantika o oil na dumidikit sa kanyang pesa. So tanggalin natin ang 4 na high nut ng kanyang cylinder head. Para dito na natin makonfirm ang ating hinala na ito ay nagkaroon ng overheating sa kanyang cylinder block. So ang nangyari sa kanyang motor guys, no, ay kaunting lagitik. Habang tumatagal, na ginagamit nila kanilang motor ay palakas daw ng palakas ang lagitik at parang may tunog na ang kanilang makina. Kalaunan sa pilit na paggamit ng kanilang makina na mayroong ingay ay bigla na lang daw tumirik ang kanilang motor sa daanan at yun na nga ayaw ng makickstart. Ngayon nagkaroon na sila ng budget para ipasuri ang motor kung ano ang problema meron siya. So ngayon nakita natin na walang oil na kahit kaunti, kahit isang kutsara na lumalabas sa kanyang makina. Ibig sabihin, tigang na tigang talaga o tuyo na tuyo ang oil sa loob ng kanyang makina. So tanggalin natin ang kanyang head. Check na natin ang sitwasyon ng kanyang combustion chamber. So yun guys, no. Ito na nga. Napakaganda pa naman ang sunog ng kanyang combustion chamber, no? Kulay brown. Pati na rin ang kanyang piston guys, no. Na-check na rin natin na maganda rin ang sunog ng kanyang piston. So ngayon guys, ang next natin gawin is tanggalin natin ang kanyang block. Kasi ito yung pinaka main part talaga kung bakit biglang tumirik ang kanyang motor. So possible nagkaroon ito ng loss of compression dahil sa overheating na nangyari sa kanyang cylinder block. Dapat guys, advice ko sa inyo, no, kahit mga isang buwan o mga 45 days o 35 days, magpalit na kayo ng oil, lalo na ang motor nyo ay ginamit nyo araw-araw. So yun, meron ko nakita malaking kayod. So yun, yan pa lang guys, resulta na yan ng grabing init sa loob ng ating makina. Yun, no, parang may bakal na dumikit sa ating piston at kinayod ng malalim ang ating liner. So dito rin, may kayod rin sa harap ba. Magkabilaan ang kayod ng kanyang block guys. Resulta nito na walang oil na lubricate sa ating liner. O baka may metal na sumabit dyan sa ating piston. O yung piston mismo ang kumayod sa liner na iyan. Dahil wala ng oil na lubricate sa ating piston skirt. Yun, no? Ang laki ng kayod. At meron tayong nakitang parang maitim na malaki sa dulo ng ating cylinder block. So i-check natin yan mamaya. So, siyempre guys, kita naman napaka-goods ang sunog ng ating piston. Kailangan natin siyang tanggalin para makita natin ang sitwasyon sa ilalim ng ating piston. Kung gaano kalaki ang gasgas o sira na nangyari sa ating piston guys. Kaya napaka-importante talaga ang oil sa ating makina. So check natin ang piston. So yun guys, oh, ito ang laki ng gasgas ng kanyang piston. Sira din ito. Parang mahirapan tayong i-rebore ang motor nito. Kasi kapag i-rebore natin sa mga rebore 75 siguro to or rebore 50. Pero sa 50 na rebore guys, parang 50-50 ang chances. Kasi malaki ang kayod ng ating liner. Kaya mahirapan ang masinis dyan para makuha o maalis yung kayod sa ating cylinder block. So, pinaka-the-best gawin guys, since nakita natin na malaki ang problema ng ating liner, is subject for replace na lang po ng bagong cylinder block. Kahit mga class A lang. Since itong motor na to ay service unit lang naman. So check din natin ang side plate ng ating connecting rod. Kita naman medyo goods naman ang kanyang connecting rod guys. So ito lang talaga ang nangyayari o napuruhan. Yung piston, grabing sunog, oh. Grabe. Tuyo na tuyo talaga sa langis. Kahit kaunting lubrication wala talaga guys, oh. Yan ang magiging resulta kapag napabayaan nyo ang inyong motor sa pagpapalit ng oil sa inyong makina. So check natin yung block na sinabi ko malaking kayod. Ayun, klarong-klaro guys. Ito, pruweba ito na mahirapan tayo na i-rebore na ang kanyang motor. Parang kinayod na talaga ang kanyang liner.
So kung mariborito na sa Marlboro 75, malaki na ang konsumo ng ating gasolina. At medyo may kabigatan na rin ang pag-kickstart ng ating motor kasi malaki na yung piston ng ating cylinder block. So yung advice ko nga kanina guys, bibili lang tayo ng Class A kung walang pambili si Madam o si Bossing ng genuine parts. So yung camshaft guys, no? Yung dalawang yan, grabe, sobrang tuyo. So itong head guys, no, possible may tama rin ang cams at sa rocker arm. Mamaya makonfirm natin yan atin nala once na matanggal natin. So home service muna tayo guys, no, wala tayo sa ating shop para matrabaho ang kanyang motor. So itong head nito, possible guys, may tama talaga to kasi kung walang oil na nag-lubricate sa ating cams at rocker arm, maaaring yung suspecha natin na malakas ang ingay o lagitik na sinabi ni Bossing ay nanggagaling sa ating cylinder head. Kaya sa bayan at bibili tayo ng pisa para sa kanyang motor. 2 hours later. So ito nga guys, nakabilang tayo ng Class E na cylinder block set. So yan po ang ating nabili guys. Ang brand niya ay Imiski. Yan po ay Mio at Standard. At syempre tapos ko nang nalinis ang kanyang makina guys. Ready na yan para ikabit na natin yung block at saka cylinder head. So ito yung piston niya guys, no. Resulta na yan na wala talagang nag-lubricate sa ating piston. Grabing kayod. Tusgas malala talaga sa ating bolsa. So ngayon ito yung cylinder block natin guys na sinabi ko walang malit ang chance na i-rebore natin, you know. Yung kayod na yan ang dahilan kung bakit malit ang chance na i-rebore natin siya. So nakabili na tayo ng Class A na cylinder block na sa mga 1.7 to guys, no, 1.8 plus. Ito ay mura lang sa Shopee na sa mga 1.1 lang siguro o 1,000. Pero sa itong block na ito ay nabili natin sa bayan guys, no, at sa mga nalala ko yun sa mga 1.8. So yun inclusion nating block set, isang piston, isang buong block, siyempre yung gasket na set, yung brace at saka top, at saka gasket natin, tensioner tosser, at siyempre yung piston ring set na nasa giliran ng ating cylinder block. So ito po ay standard guys at siyempre malit ang stock na piston ng ating standard. Maya-maya i-assemble natin ang kanyang piston ring sa kanyang piston guys, no. So itong itsura ng ating liner, siyempre tapat papasili po sa inyo kung gaano kalinis at kintab ang loob ng ating liner sa ating nabiling bagong cylinder block. Yun, no? Yun, napakaswabe tingnan. So kapag alaga sa oil ang ating cylinder block guys, asahan nyo pag mabaklas natin ulit yan, napakakintab pa rin ng ating cylinder block. At syempre natanggal na natin ang ating cams at rocker arm. At ngayon ipakita ko sa inyo guys na tama ang ating suspetsa na tamaan talaga ang ating cams, pati na rin ang ating rocker arms. Ito yung duda nila ni Bossing na malakas ang ingay o lagitik habang ito ay tumatakbo pa. So guys, ito na resulta ng walang periodic maintenance ang ating motor. O ibig sabihin ko guys ay walang change oil. So you know, ang laki ng bawas ng ating cam lube. So kung natin ibalik ang camshaft nito guys, ang resulta is walang puwersa ang ating motor. Hirap yan makaahon kapag malit na lang ang lube o buka ng ating valvula. So piktado ito guys ang performance ng ating motor. At siyempre napakaingay na ito guys kasi malayo na ang distansya ng ating rocker arm. Pati rocker arm ubos din yun, no? Nawi-wave ng ating rocker arm guys, parang alon yun, no? Umaalon ng ating rocker arm. So need nating palitan niya ng bago yung dalawang rocker arm at camshaft. So babalik na naman tayo sa bayan guys para bibili ng cams at sa rocker arm. For the meantime, i-assemble natin ang bagong block na nabili natin at saka piston sa kanyang makina. Okay. At syempre shout out ulit sa ating napakakulit na helper, yun, no? Yun, yan na po ang aking helper. Anak ng owner ng motor nating inayos. So yan guys, i-assemble natin ang kanyang bagong cylinder block. Siyempre nalagay ko na rin ang kanyang piston kit, piston set sa kanyang makina. So install muna natin ang block na ito. Pag tapos na install natin ang kanyang block guys, ay babalik tayo sa bayan, maghanap tayo ng rocker arm at camshaft sa kanyang motor. Kailangan palitan natin yan kasi kapag natin pinalitan yan, yung narinig ni Madam o ni Bossing sa kanyang motor na pinatakbo ay lalabas naman yun na lagitik. At syempre apektado ng performance once bawas ang lube natin kasi yung buka ng ating rocker arm at saka valvula is maapektuhan. So ipasok na natin ang ating piston rings
sa loob ng ating liner. So sa part nito guys, dapat habaan natin ang pasensya, huwag natin daliin. Ang importante is hindi tayo maputulan ng mga piston rings at saka oil ring sa ating cylinder block. So siyempre ipasok muna natin ang ating timing chain. Yung timing chain guys, grabe, napakatuyo talaga ng kanyang timing chain. So siyempre need muna natin itap ang piston, para mabilis natin ma-access yung top dead center ng ating cylinder block. At siyempre malukit natin madalian ang kanyang guide sa magneto, yung top niya na parang H at saka guhit. Ang presyo ng oil ng ating motor is nasa mga 250 to 300 pesos lang. So samantalang kapag ang ating motor ay tuyuan ng langis, maraming mapiktuhan tulad ng cams at saka rocker arm, block at saka liner, syempre aabot ang gastos natin guys nasa mga 4,000. Kahit replacement lang, kasi kasama na dyan ang labor, oil, dapat natin palitan sa kanyang motor, pati na rin valve seal. Whereas kung bibili tayo ng oil at syempre meron tayong periodic maintenance, maagapan natin ang ganitong sitwasyon na ma-encounter natin sa ating motor. So ito na, nakabalik na tayo sa ating pinag-ayusan ng motor. Nakabili na tayo ng bagong camshaft. So itong bagong camshaft natin guys, check nyo, napakaganda, napakaswabe ng pagka-grind, napakalinis. At siyempre yung lube, mahaba ang kanyang lube kumpara sa itong naulang camshaft na halos maubos yung lube guys. Yung parang itlog niya na dalawa, yung sa intake at saka exhaust. At nakabili rin tayo ng bagong rocker arm. So yun po, yung rocker arm is nagkalaga ng nasa mga 300 pesos o 320, hindi ko lang maalala yung pares na yan guys. At siyempre yung camshaft, before ko makalimutan, ang presyo ng camshaft is nasa mga 450 plus. Yun, depende sa SRP o mabibilan nyo sa mga motor shop. Basta naman naglalaro lang yan sa 400 to 550. So ikabit na natin ito guys. Siyempre kailangan mabalik natin sa kanyang head, kasi ito na lang kulang para mapaandar natin ang kanyang motor at marinig na natin ang resulta ng ating pag-assemble sa kanyang makina. So ibalik natin ang kanyang panggilid guys. Iubat ang kanyang battery at kailangan natin i-kickstart. So yun, iuna natin ang kanyang susi at pandarin natin ang kanyang motor. Let's go! Success guys, umanda na kanyang motor, pero kailangan ko iparinig sa inyo ang makina na merong tambutso. So yun na guys, balik original o balik brand new na ang tunog ng kanyang makina. Siyempre need natin siyang i-change oil after 20 days niya para malinis talaga ang mga dumi sa loob ng makina. So yun lang guys, kung yung motor mag-experience ng itong senaryo, nag-iingay, lagitik, alam nyo na kung anong problema. Wala iba, camshaft at saka rocker arm. At kalaunan ay biglang mag-loss of compression kapag matagal kayong magpalit ng oil. So kailangan 1,000 to 1,500 km magpapalit ng kanyang oil. Maraming salamat. At syempre, see you sa next video. Ride safe, God bless. Shout out sa ating owner ng ating motorsiklo. At syempre, shout out sa ating napakasipag na mekaniko. Ayos. For today's video guys, Yamaha MIUI 125 ay nagubugan ng puting usok sa kanyang tambutso. So ngayon ang motor rebusing ay pinahome service niya guys. Kasi nga nagkaroon daw ito ng pagbabawas ng langis sa kanyang makina. Ay syempre, para makita nyo kung totoo ba talaga ang sinabi ni Busing, kung ito nagbabawas ng langis ay kailangan mo natin paandarin ang kanyang motor guys. Pero before natin sa pandarin ay check muna natin ang bungangan ng kanyang tambutso para ma-confirm na rin natin kung totoo ang kanyang sinabi yun. Ganun kakapal na ang carbon deposit sa kanyang tambutso. So indication na yan na nagbabawas talaga ng langis ang motor ni Busing. So ito ay sasakit ng mga M3 guys, kapag umabot na sa mga 3 to 5 years kapag sobrang gamit na kanyang motor. So pandarin natin ang kanyang motor. Let's go!
confirm na totoo talaga ang sinabi ni Bossing na nagbubuga ng puting usok ang kanyang tambutso. So syempre guys, kapag mga ganitong problema, alam na natin, no, may idea na tayo sa mga M3. Ito ay nagkaroon ng problema sa kanyang cylinder block. So syempre kailangan na natin baklasin kanyang tambutso at saka U-box para masilip natin ang kanyang cylinder block at saka cylinder head. Natanggal na natin ang kanyang throttle body, ang head cover. So guys, ang timing niya pala before natin baklasin ay mayroon siyang palatandaan. Kita niyo bang guhit na yan na tinuro ko? So dapat sa guhit na yan guys, nakaposisyon ang guhit din na yan. Yang guhit na yan at may butas sa gitna. Yan, dyan nyo silipin ang timing mark ng ating cylinder head. Kasi kapag sumubra at kulang, maaaring hindi yan darang ating motor. Mas maigi is bibigyan ko idea kung paano makuha ang tamang timing ng ating camshaft sprocket. So nakita nyo na ang timing. Next naman, tanggalin natin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head. So kahit anong position guys, walang problema yan as long as matanggal natin ang 4 na nut sa ating cylinder head. So siyempre meron din dalawang alin na mataas na stud bolt sa tagiliran ng ating cylinder head guys. So tanggalin natin ang kanyang plate. So kapag matanggal na natin yung dalawang alin na mataas sa tagiliran na alin 5, ay pwede natin sikwatin ang kanyang cylinder head. So yun guys, dito na natin makita ang mga palatandaan na may problema talaga ang kanyang block at saka piston. So shout out muna kay Bossing, hindi po natin makalimutan. Shout out sa iyo at salamat sa pagtiwala. So ngayon guys, ito na nga, confirm na nag-uwil na talaga ang kanyang combustion. So sa alba lang galing yan, wala iba guys kundi sa pagpenetrate ng oil sa ating cylinder head palabas sa ating piston. Check natin ang kanyang piston guys para makararo din natin. Yun o, grabing oily no. Yan po ay nanggaling sa ilalim ng ating makina. Kapag medyo maluwag ng ating liner at saka piston, maghanap yan ng butas ang ating oil at dyan siya lumalabas sa ating cylinder block. So yan po ang naging resulta. Kapag nasunog yan sa combustion, automatic lalabas yan sa ating exhaust at magiging kulay puti. So indication na yan na mabawasan talaga ang ating oil sa ating makina. Ito isa sa mga reklamo ni Bossing. Lagi daw naubos ang kanyang langis kahit 2 weeks pa lang, no. Halos isang baso na daw ang natira. So tanggalin natin ang kanyang block para masilip natin ang sitwasyon ng kanyang liner at pati na rin ang kanyang piston skirt o ating piston. So unti-unti na natin ang paghila pataas. So i-check natin ang kanyang liner guys. Kahit itong mga motor natin ay maalaga sa oil, kaya tayo ay laging nag-PPMS, kapag umabot na talaga ang edad ng ating makina or ating block, ay magluluwa na talaga siya ng oil guys. Isa dito ay ang mga M3 no. Yamaha Ayon 25. So check natin yung liner guys. Sigurado ako meron niya mga hairlines o guhit-guhit. So baliktarin muna natin siya at try natin silipin dito. So nakita ko guys no, may part talaga siya ng mga pinong mga guhit-guhit. So dahil po yan sa pagbaba at pagtaas ng ating piston rings. So lalo na ang mga carbon kapag nahulog, yan po ang nagiging sanhi kung bakit nagkaroon ng hairlines ang ating motor. So tanggalin natin ang kanyang piston guys no, para malapit ba kita natin na malapitan. Pero sa part na yan, maklaro na natin guys no, nag-oil talaga ang kanyang piston head. So ibig sabihin, ang oil ay nakapenetrate na sa ating cylinder head at saka sa ating combustion chamber na nag-convert ito ng puting usok. So kailangan muna guys, palitan natin ng bagong block set at syempre umabot na rin ang bagong order ni Bossing na mga 1 linggo din ito ay in-order ni Bossing ang kanyang bagong block set. So saka ito pina-home service niya ang kanyang motor. So ito, magpapalitin tayo ng bagong valve cell sa exhaust at saka intake at magpapalitin tayo ng bagong block set. Ang mga block ng mga Yamaha Ayon 25 guys ay walang rebore. So kapag nasira ito, automatic magpapalit tayo ng bagong block set. So sa part na yan, may nakita akong maraming hairlines no. Diyan dumadaan ang mga oil natin na galing sa ilalim ng ating makina at nakakonvert ng puting usok kapag nasunog ito sa ating combustion chamber. So siyempre guys, papalitan natin to ng bagong block set. So at ito na nga ang bagong block set ni Bossing. So yan po ay standard no. 54. At ang brand ng ating block set na nabili ni Bossing ay Motaro. So i-check natin ang laman guys kung kompleto ba. So kompleto siya sa base at saka sa head gasket, pati na rin ang gasket ng toser. So ang laman pa ng kanyang set is isang buong black.
So napakaganda talaga ng brand ng Motaro guys. Proven and tested no. Wala pa itong palpak. Ilang bisis na ako nakapagkabit ng Motaro. Ito ay nabibili sa online no, sa Shopee. Ito nabili ni Bossing guys. Mura lang ito no. Nasa mga 1.1 daw. So check. Ang laman din ng ating black set guys ay lock na dalawa. Tapos isang piston pin at isang set ng piston rings. So yun po ang kanyang piston pin at ang kanyang piston pala. Yun no. Para siyang genuine tingnan no. Pero napakamura lang po niya pagkakuha ni Bossing sa online. At saka marami ding reviews no, goods na reviews ng Motari ayon kay Bossing. Na-check niya yan sa seller. So ito piston rings kasama na sa inclusion ng ating black set. Siyempre ang pinaka-importante ay ang ating bagong black set. Wow! You know, parang genuine tingnan no, pero gawang Motaro lang yan no. So yun, diba? Ang layo talaga. Kahit gaano pa kaalaga ang ating motor ng oil guys, kapag umabot talaga sa kanyang lifespan ang black, may pagkataon talaga na magkaroon talaga ng pagbabawas ng langis. Yan po mga palatandaan na ang ating black is meron na siyang tama no, o mga hairlines. So ikabit na natin ang kanyang piston at saka piston rings sa kanyang connecting rod. At siyempre pagkatapos ikabit na natin ang ating bagong black. Dito sa port nito guys, medyo madali lang po papasok ang ating rings sa ating liner kapag nilagyan natin siya ng oil ang piston rings at oil ng ating liner. So kailangan is yung gap ng ating piston rings is magkahiwalay. No? Depende na sa inyo kung saan nyo lagay. Ang sa akin, yung itim na piston is nasa first compression ring. Ang pangalawa is yung kulay puti. Tapos ang kanya namang gap is isa sa babaw na gap, isa din sa ilalim. Para malayo ang kanyang distansya. Kasi yung rings natin guys, sa loob ng ating liner, habang tumatagal, umiikot yan ng dahan-dahan. So, kapag kayo ay nagbabaklas sa inyong motor o kayo ay nag-DIY, so, i-check nyo yung oil, piston ring. So, kapag na-check yung piston ring, doon yung makita na ang piston ring ng ating stock na motor is halos na magkatabi. So, yan po ang palatandaan na umiikot ang ating piston rings. Sa original pagka-manufacture dyan, is hiwalay talaga yan. Malayo ka na ng distansya. Pag binunot mo siya, is halos magkatabi na. So, kapag nag-install mo kayo ng bagong piston rings, guys, so dapat may gap din. Isa sa babaw, isa sa ilalim. Para may iwasan natin ang leaking ng oil sa ating piston. No? Siyempre, napakapalala talaga yung oil scraper saka yung dalawang oil ring. So, nagpapatin tayo ng bagong valve seal nyo. Yan po ay replacement lang nabili kasi yung motor na Bossing ay Sunday pa natin yung ginawa. At siyempre, tapos na natin mag-grind ang ating cylinder head, guys. You know, malinis na siya, no? So, pwede na natin siyang ikabit sa kanyang makina. At syempre, kailangan din walang singaw yan guys ha. Kasi sensitive po ang balbula ng ating MIUI 125. So, kapag may singaw dyan o tulo, asahan nyo, loss of compression ang maging resulta at walang tamang minor ang ating cylinder head. Mahirapan kayo balik ang minor kapag nagkakaroon siya ng singaw. Mas may guys, maganda talaga ang ating pagbabalb grinding o pagbabalb lapping. So, ikabit na natin ang ating apat na nut na tinanggal natin. Siyempre, yung washer na malaki guys, yung plate, may arrow position yan. Sa ilalim yung nakaposition sa exhaust. Tapos, ilagay natin dalawang stud bolt na alin sa tagiliran sa loob ng ating block. Baka makalimutan nyo guys. So, siyempre, tapos na natin may symbol ang block at saka head. Ay, siyempre, ang kanyang camshaft sprocket na naman. Yung timing niya guys. So, ito yung tinuro ko na yung guhit is nakaharap sa ibabaw. Kasi yung guide sa likod is nasa ibabaw din nakaposisyon. So yung butas na yan guys, no, meron niyang guhit. At the same time, sa likuran din na bahagi is meron ding guhit yan. Dapat po nagka-coincide yan at naka-timing. Yan tinuro guys, meron niyang guhit kanina, diba? Yung tinanggal natin ang kanyang camshaft sprocket. Dapat yung guhit na yun at dito sa labas is nagka-coincide. Kasi sa sumubra o hindi nyo makuha o nagkulang, may possible na maka-experience kayo ng hard starting or mahirap siyang paanda rin. Ang valve clearance naman ng ating valve guys sa intake at sa exhaust is magkaiba. Depende na rin sa inyo kung gagayahin nyo sa inyong U-box. No? Dito nyo makita guys, ang intake is 0.06 ang clearance to 10. No? 0.10. So, klaruhin lang natin guys yung valve clearance. At sa exhaust naman is medyo maluwag siya ng kaunti guys. No? Nasa mga 0.23 to 27. Depende sa inyo guys. Pwede rin, kung wala kayong filler gauge, pwede lang estimate lang as long as meron siyang valve clearance. Kasi kapag wala sa valve clearance is hard starting ang ating motor pa rin at possible magkaroon siya ng loss of compression. So, linisin na natin ang kanyang throttle body guys. Yan, klarong-klaro, malubi na siya, no? A few minutes later.
At ito na nga, tapos na natin trabaho guys. Nalinis na natin kanyang throttle body. Nalagay na natin kanyang head cover, block, at saka piston, at saka kanyang cylinder head na install natin. At syempre, ang kanyang battery. Ang the best ating gawin ay syempre, panda rin natin ang kanyang motor. Let's go! Yeah. Counting advice lang, kapag tayo ay nagpapalit ng bagong block set, ay dapat meron tayong tamang break-in period guys. At least mga 1 week, 30 to 40 lang ang takbo. No? Para may iwasan natin magkaroon ng overheat o masisira ang ating block at saka piston. So yun lang guys, no? Sana may natutunan kayo sa ginawa natin video ito. Kahit hindi siya full video or step by step, ay importante is nakabit natin. Maraming salamat. At syempre, see you sa akin next video. Right safe. God bless.